Magandang umaga po sa inyo mga kapatid at mga kaibigan. Isa na namang mapagpalang umaga sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ang ating pong scripture text ngayon ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 9, and I'll be reading to you verse 6 and 7. Ganito po ang pagkakasabi: But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Pag-usapan po natin ngayong umaga, mga kapatid, ang pagsusuporta sa mga missionaries. Supporting the missionaries. Yan po ang title natin ngayong umaga. Paano nga ba tayo sumusuporta at magsusuporta sa mga missionaries? Now, ito pong ating talata ngayon na binasa. Kung babasahin nyo ang magmula sa verse 1 hanggang verse 5, ito ay patungkol sa pinagmamalaki ng Apostol Pablo ng mga taga-Korinto na sila ay ready na magbigay sa gawain. At pinagmamalakingan niya ni Apostol Pablo sa mga taga-Macedonia na itong taga-Korinto ay generous din o magbigay, mahal nila ang gawain. Kaya ang ginawa ni Apostol Pablo, para naman hindi siya pinapasiguro siya, para hindi mapahiya, malay niya, sabi nga niya, baka niya may pagpunta ko sa inyo ay may kasama na akong taga-Macedonia, gusto kong masiguro na kaya may advance party na pumunta doon sa kanila sa Corinto para masiguro na ready ang mga kapatiran sa church ng Corinto at ready yung kanilang offering para sa mission, yung kanilang mission giving. Kaya ito po, itong verse 6 and 7 ay pinahayag ni Apostol Pablo na prinsipyo ng pagbibigay. Mahalaga po na nagbibigay tayo sa Panginoon, maging ito man ay sa mission, maging ito man ay sa maintenance ng templo or ng church. Kasi po ito ay nakapokus, itong talatang ito sa 2 Corinthians chapter 9, even sa chapter 8, ay may kinalaman po sa pagsusuporta sa gawain ni Apostol Pablo na mga ngaral sa iba't ibang lugar. Kaya nag-aano siya, kumbaga fundraising para sa furtherance ng gospel. Now dito po gusto ko pong bigyan ng diin, mga kapatid, na sinasabi ni Apostol Pablo, kung magbibigay tayo especially sa mga missions, marami tayong mga missionary. May missionary tayo sa Cambodia, may missionary tayo sa Vietnam, may missionary tayo sa sa Hudyo, marami po tayong mga missionary, at saka dito is spreading all throughout the Asia, at mga Pilipino na pinadala ng Panginoon, ay mahalaga po na nasusuportahan natin sila. At dito sa verse 6 na ito at 7 ay ito po inilay down ni Apostol Pablo ang principle ng pagbibigay. Sabi niya, kung sino man ang nagbibigay ng sagana ay mag-aani ng sagana, at kung sino ang magbibigay ng konti ay siyempre ano nga asahan mo sa konti mong binigay, diba, sabi niya. At sinasabi rin dito ng Apostol Pablo na kung tayo ay magbibigay sa mission, halimbawa may mission conference ang isang church, ay may darating ng mga pastor, ay huwag ka daw magbibigay dahil sa napipilitan ka, yung parang nagungurub-ngurub ka, or magbibigay ka dahil kailangan, ang kailangan. Now, ang gusto ng Panginoon through Apostle Paul na magbibigay tayo ng masaya. Mga kapatid, ang nagbibigay ng masaya ay nagbibigay na nagmamahal sa Panginoon. Mahalaga po, mga kapatid, ito gusto kong bigay ito ng diin, na pag nagbigay ka sa Panginoon, hindi ka lang ang masaya,
kundi ang Panginoon ay masaya rin. Ang gusto sabihin ko, may mga tao kasi, may mga kapatiran tayo na nagbibigay, na masaya na sila sa kanilang binibigay, not knowing na ang Panginoon, alam naman ang kanilang puso, hindi masaya ang Panginoon sa kanilang pagbibigay. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 8 verse 24, sabi niya dito, wherefore show ye to them, ipakita niyo sa kanila, sa mga missionary, and before the churches, sa mga iba churches na kung saan napupunta yung mga missionary, the proof of your love and of our boasting on your behalf. Pinagmamalaki ni Apostol Pablo ang mga taga-Corinto na generous giver. Kaya kaya nabanggit niya ito dito. Mahalaga po mga kapatid na tayo ay pag nagbibigay sa Panginoon, maging tithes man yan, love offering man yan, mission giving man yan, whatever kind of ng giving, dapat po founded hindi lang sa pangailangan, kundi ang pinaka-motivation natin dahil mahal natin ang Panginoon. Kung magbibigay ka sa Panginoon, ang motivation mo para pagpalain ka, that is half truth. Oo, pagpapalain ka ng Panginoon pag nagbigay ka, pero hindi po yung tunay na katotohanan na susi ng pagpapala. Ang tunay na susi ng pagpapala ay ang pagbibigay dahil mahal mo ang Panginoon. Magbigay tayo sa mission. Suportahan natin ang ating mga missionary ng may pagmamahal. Yan po. Kaya at pag may pagmamahal ka, expect that you will be cheerful in your giving. Dahil ang pagbibigay na walang pagmamahal, kailanman hindi ka makakangiti ng maayos. Amen? Yun po. Yan lang po ang ating maiksing pagbubulay-bulay. Tayo po ay manalangin. O Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon na binigyan niyo kami ng pagkakataon na pagpalain upang ganoon din po Panginoon, mayroon kami may ambag sa gawain po Panginoon sa mga missionary Panginoon na pinalaga mo at pinapadala mo Panginoon sa iba't ibang lugar. Dalayan ko po na nawa ay ang bawat mananampalataya, nawa Panginoon maging instrumento sa gawain ito na sumuporta Panginoon at magbigay sa gawain para sa mga missionary. Maraming salamat po Panginoon, at lahat ng ito aking samadalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.